Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong May 28. A Hardened Heart, Amon, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Chronicles chapter 33 verse 21 to 25. Ang sabi po ay, Amon's reign ended. Amon was 22 years old when he began to reign, and he reigned 2 years in Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord, as Manasseh his father had done. Amon sacrificed to all images that Manasseh his father had made, and served them. And he did not humble himself before the Lord, Manasseh his father, and had humbled himself. But this Amon incurred guilt more and more, and his servants conspired against him and put him to death in his house. But the people of the land struck down all those who had conspired against King Amon, and the people of the land made Josiah his son king in his place. Sa verses na ito, makikita natin si Amon, anak ni Manasseh. Nakita niya kung paano nagpakumbaba at nagsisi ang kanyang ama sa Diyos. Pero sa halip na matuto rito, pinili niyang ipagpatuloy ang kasalanan. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, Amon did not humble himself before God. Isa sa pinakamalaking difference nila Manasseh at Amon ay ito. Si Manasseh eventually nagpakumbaba sa Diyos, pero si Amon hindi. At minsan, ito rin ang challenge sa atin. Kapag kinorek tayo ng Diyos, magiging humble ba tayo o magiging defensive at matigas ang puso? Ang humility ay mahalaga sa relationship natin sa Diyos. Dahil hindi tayo tunay na magbabago hanggat ayaw nating aminin na kailangan natin siya. Pangalawa, Amon refused to repent, leading to his own downfall. Hindi lang basta nagkasala si Amon, tumanggi siyang magsisi. At habang tumatagal, lalo siyang lumalalim sa maling path hanggang sa nauwi ito sa kanyang downfall. At ganito rin sa buhay natin. Ang unrepentant sin ay parang sakit na pinapabayaan habang tumatagal, lalong lumalala. At minsan hindi agad ang consequence, pero eventually, darating agad ito. Kaya habang may pagkakataon pa, mahalagang matuto tayong magsisi at bumalik sa Diyos. Ang panghuli, Amon is an example of a hardened heart. Ang hardened heart ay pusong paulit-ulit ng tumatanggi sa Diyos hanggang sa nasasanay na sa kasalanan. Hindi na sensitive sa correction, hindi na nakikinig sa truth. At delikado ito dahil unti-unting nawawala ang desire na magbago. Ganito rin minsan ang nangyayari sa tao kapag paulit-ulit niyang binabaliwala ang conviction ng Diyos. Kaya mahalagang bantayan natin ang puso natin araw-araw. Yung lamang.